Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So by this time, no, ang prediction ang dating ng bagyo is bukas ba? Saturday ng umaga or basta ganun. Panoorin muna natin to, no? Natatakot din ako kasi dito sa subdivision namin may history ng baha eh. So ito yung video ni Cheryl Cosim. Mga kapatid, Cheryl Cosim po at narito ang update ukol sa bagyong Juan. Nananatili po ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito ay nasa tropical storm strength na. Pero babala po ng pag-asa, maaaring itaas nila ang hanggang signal number 5. Kasi as long as na nasa dagat yata yan, lalo lumalakas yan eh. Humihina lang yan pag naglandfall na. Di ba? Parang yung si Yolanda dati nung, Diyos ko, wag naman po sana. Dahil aabot nga sa super typhoon ang strength po ng bagyong Uwan. Itong nakikita niyong kulay purple, red, and pink, yan po ang lawak ng bagyong Uwan. Nasa lawak ito na nasa 900 kilometers at posible pang umabot hanggang 1,000 kilometers po ang diameter nito. Kaya inaasahang makakaapekto ito sa buong Luzon and parts of Visayas. At katulad po ng babala namin, aabot ito sa super typhoon strength. At mararamdaman natin yung bagsik ng bagyo by Sunday night and Monday. The entire... Hindi Sabado. Sunday night at Monday. Day of Monday at inaasahan na ito lalabas ng bansa by Tuesday. Kaya maging pinakahanda po tayo by Sunday and Monday. By Saturday daw po dapat wala ng mga sea activities sa mga nasa coastal areas po ng eastern section ng bansa. Ang nakikitang entry point ng bagyong Uwan ay bandang Isabela o Aurora, mga kapatid. So, mga taga Isabela dyan, ano kayo, handa kayo ha? Pray tayo, pray. Maging handa po tayo. At kanina, may ginagawa yung mga Katoliko eh. Ano ba yun? Yung may misa sila na ano yun? Oratio Imperata ba? Tama ba ako? Alam ko may ganun eh. Kasi Catholic school ako nag-aaral. Parang may ganon pag may parating na bagyo na ganyan. Then ginagamit din yata yung yon nung El Nino din yata para umulan naman. nakausap po na, 'Di ba? Hindi sa I mean, sabihin mo na minsan yung iba atheist yung iba. Yung iba naman iba ang religion. Kahit sa religion nyo, kung Muslim kayo, gawin nyo na rin. Malay mo, di ba? Mas powerful kung lahat gagawin na natin. Di ba? Kung may magagawa na paraan, gawin. Di ba? Yung mga dyan, yung sila Lamurok, di ba? Yung mga albularyo dyan na nagpapatigil ng ulan, chance nyo na makatulong sa Pilipinas. Hindi naman sa inaano ko kayo, no? Lahat ng option gawin nyo na. Kasi delikado yan, no? Signal number 5. Nagkaroon na signal number 5 na category dati hanggang 4 lang yan, di ba? Parang nag-start yata yan after ng Yolanda. Tama ba ako? Kasi grabe talaga yung Yolanda noon eh. Natin ang NOAA, ang sinasabi po nila, nakikita nila extreme rainfall or matinding pag-ulan ang maaasahan sa Cagayan. What about wind? Parts of Zambales at Mindoro. Kaya mga kapatid, again, patuloy po kayong tumutok sa News 5, sa 1PH, sa One News, maging sa Pag-asa para sa patuloy na update. Kasi alam ko yata sa satellite reading, yung pula, water yata yun eh. Tingnan nga natin kung kayang sagutin ng AI.
Tingnan natin yung red. Alam ko water eh. Ano pinagsasabi nito? Live vegetation. Doon sa Google nga tayo. Para, alam ko, yung pula yata, tubig yun. Di ba pag nakita ka ng satellite image, mhm. Tingnan natin. Anong heavy precipitation? To ang sabi do sa Oo, red, very heavy rain, Sabi dito, ang red daw, very heavy rain and hail or with potential for severe thunderstorms and strong disturbance. Ang orange, heavy rain. So yun yung ibig sabihin ng red sa satellite image, yung ganyan, no? Tubig yun daw, rain. So meaning, yung pinapakita ni Cheryl Cosim na satellite image, ito, red yung Dito sa super pwedeng siya, dapat wala ng mga sea activities sa mga nasa coastal areas po ng eastern section ng bansa. Ang nakikitang entry point ng bagyong Uwan ay bandang Isabela o Aurora, mga kapatid. So maging handa po tayo. At kanina nakausap po natin ang NOAA, ang sinasabi po nila, nakikita nila extreme rainfall or matinding pag-ulan ang maaasahan sa Cagayan, Ilocos Region, parts of Zambales at Mindoro. Kaya mga kapatid, again, patuloy po kayong tumutok sa News 5, sa 1PH, sa One News, maging sa Pag-asa para sa patuloy na update dito sa Super Bagyong Uwan. Red kasi no? Di ba ang kadalasan ang problema dyan ng baha, lalo na doon sa may bandang Bulacan, yung pagpapakawala ng dam, di ba? Hindi ba pwede ngayon pa lang i-drain na yung dam? Yung magtira lang na, yung sapat lang para sa, kasi parang doon yata kumukuha ng supply ng tubig, di ba? Yung lang, kung ganyan predicted na, ngayon pa lang, magpakawala na sila. Kasi pag nag-overflow na naman yan diba? Sa mga panahon ngayon, dito mo mabubuhay na naman yung galit ng ng tao diyan sa lecheng flood control na yan. Diba? I don't know if kasama ba yan, I mean, malaki ba ang role ng mga ghost project kaya tayo binabaha? Maybe, no? Kaya talagang hindi matatanggal yung yung galit ng tao Hangga't wala mapaparusahan diyan Parang si God na rin yung gumagawa ng ng way para i-remind tayo kasi parang nakakalimutan na yata yung yung regarding just sa flood control para ito na naman yung pero sana naman God wag naman masyadong brutal, 'di ba? Hindi pa nakaka-recover yung Cebu biruin mo, grabe naman yung nangyari sa Cebu. Lindol, tapos bagyo. Meron nga ako napanood na na video grabe, parang pelikula yung yung aftermath ng ng bagyo. Saan na ba yun? Papakita ko sa inyo ha. Nakakatakot, men. Yung mga pinundar ng tao. Tapos meron pa, hindi ko pwedeng ipakita dito yung binubuhay niya yung asawa niya. Napanood nyo ba yun? Yung sa FB? Shinare ko yun sa sa FB ko
yung binubuhay niya yung asawa niya sa ano, sa bubong. Yung inaano niya, anong tawag doon? Pinapump niya yung chest. Diyos ko. Grabe. Ano ba yung ano? Pakita ko nga sa inyo yung aftermath. Ito yata yun. Grabe yung ano, weather niya extreme. Yes, ayan oh. Sabihin na nating ano, climate change no. Pero kasi dapat ano yan eh, kahit paano meron tayong shield sa ganyan eh. Just Yan. imagine no. Tatabunan lahat ng ano, ng putik, lupa, bato. Just imagine mga tao pinaghirapan nilang ipundar yung mga sasakyan na yan no. Oh. Tapos ganyan lang. Ewan ko paano to. Walang pag-asa to. Huhukayin nila. Lubog lahat to. Napakam pa ni kuya eh. Kaya hindi na mahanap yung iba. Yung iba nakabakon talaga sa loob ng lupa. Meron pag may ginagawang ano. Grabe no. Paano mo ngayon matitirhan na yung bahay na yan ano? Mukhang galing bundok na yung ano Di bahay oh, wala na. Parang feeling ko yung pagbaha niya, winash out yung lupa galing bundok eh, no? Alam mo, ano, kung baha lang, Bakit? kasi dito sa subdivision namin, naranasan namin yan eh. Yung tubig, walang problema yun eh. Ay, may problema dahil binaha ka, no? Pero ang pinakamabigat doon, yung putik na dala-dala, kasi yung tubig, pagka nawala yun, patutuyuin mo lang eh, punas-punas ka lang eh. Pero putya yung pag may putik, yung amoy ng putik, nandun sa loob ng bahay, tapos i-scrubin mo pa yun, no? Diba? At kailangan sa labas mo itatapon yun, kasi pag sa loob ng bahay, sa drainage mo itatapon sa loob ng bahay, babara yun doon sa drainage mo. Sobrang hirap pagka pinasok ka ng putik. Tapos ito pa, graba, oh. Tamahin mo ani, oy. Para pwedeng paita. Oh, wala. Lubog lahat. Sa totoo lang, medyo may laban tayo eh kung siniseryoso yung ano eh, yung mga urban planner natin. Kasi yung ano, yung climate change nandiyan na eh. 'Di ba may mga urban planner tayo? Parang kilala niyo si Palafox. Si Engineer Palafox. Engineer ba siya o whatever? Basta name niya Palafox eh. Naalala ko 'yon dati. Yun naman tungkol sa lindol naman yung sinasabi niya or baha din yata, whatever. May sinasabi siya dati na natatandaan ko yon, bata pa ako. Naririnig ko na yung Palafox na yon. Yung regarding sa mga lindol-lindol na yan, yung paghahanda. Parang kasi tayo mga Pinoy, wala tayong pakialam sa ganyan eh. Ang feeling natin sa ganyan, gastos lang until such time na mangyari na yung emergency. 'Di ba? Saka lang tayo kikilos pag may masama nang nangyari. Pero yung paghahanda, siyempre feeling natin gastos lang yan. Or yung mga politiko natin, feeling lang nila palabigasan lang yan, di ba? Or pagkakitaan lang, hindi nila siniseryoso until such time na ganyan na ang mangyari. Ilang milyon yan, yung nawala na yan. Just imagine, yung kotse na yan, no? Paano yung iba dyan, hinuhulugan mo pa? Diba? Ang kawawa dyan yung mga insurance. Diba? Minsan lang umano ang mga insurance eh. Pag may mga ganyan, pero paano ang claim ng mga yan, diba? Nako. Anyway, proceed tayo next, no? Now, speaking dyan sa mga, sa mga baha-baha na yan, meron silang sinisisi eh. Kilala niyo si Slater Young? Kasi may ginagawa siyang structure sa bundok daw sa Cebu na naging dahilan daw ng grabeng pagbaha. Parang may project kasi siya, di ba? Ito oh.
Kilala niyo to, si Slater Young? Si Slater Young sa sinisisi ng mga taga Cebu dahil ginawa niyang kondominium ang parte ng bundok na naging Ayan, oh. sanhi. May project siya na ganyan. Well, wala pa namang official na pahayag yung DENR. Si Slater Young sa sinisisi ng mga Wala pa namang pahayag yung yung DENR regarding dito sa sa issue na to. Pero isa ito sa sinisisi ng mga ng mga tao doon. Yung pagpapatayo niya kasi parang isang bundok yata hiniwa niya eh. 'Di ba? Hiniwa niya yung or nilagyan niya ng parang Banawe Rice Terraces na puro mga residential. inyong ang parte ng bundok na naging sanhi di umano ng pagbaha. So this entire building Ayan, oh. will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. This is a project that I'm truly proud of, but I know you guys will have a lot more questions. I can imagine yung mga questions about where the rainwater goes, soil stability, earthquake. Isa si Slater Diba? Tapos dito sa isang post na to, hindi ko maintindihan eh. Sabi ganun dito, everyone ask how's the project but never how's the engineer. Ba, sino ka ba para kamustahin ka? Siyempre ang anuhin ng mga tao yung ginawa mo. Di mo, nagdadrama pa ang putya na everyone ask how's the project but never how's the engineer. Siyempre ang pakialam ng tao yung epekto ng ginawa mo. Mas marami kasi ang pwede nating kamustahin na abala nun eh kaysa sa'yo. Doon sa ginawa mo. Well, to be fair naman, hindi pa naman napoprove as of now na dahil doon sa project mo kaya nagkandaletse-letse ang Cebu. Pero dito sa post ni Sir, anong name nito ni Sir? Sir Wilfredo Garrido, basahin natin ha. Kasi parang parang may insight siya eh. Sabi niya, now is the time for celebrity developer Slater Young to face his fellow Cebuano. Tingnan natin yung post nito. Dito mas malinaw na basahin eh. Bagal kasi ng internet ko. Sorry ha. Ayan o. Where is Slater Young? Now is the time for celebrity developer Slater Young to face his fellow Cebuanos and explain that his Banawe-style projects have nothing to do with the flooding of Cebu City. And that they could not have unleashed the deluge because his projects had DENR permits and we had made 300 revisions to one of them to make sure it blended well with the environment. Note that the rise is just about of his many projects and the mountain tops of Cebu, notably the Monterazas Heights, which have removed the forest cover and replaced it with concrete and steel. Oo, yun yung parang Banawe. How his engineering methods follow age-old Igorot methodology. The Cebuanos are curious to know even as they are digging themselves out of mudslides and rubbles of their buildings below. Instead of making himself scarce and turning off comments to his FB page, Slater Young should come forward. O nga, hindi niya mag-explain. Kasi sa panahon ngayon, confused ang tao eh. Naghahanap ng sisisihin yan. Kasi hindi maganda ang nangyari sa buhay ng mga tao sa Cebu. Naghahanap sila ng sisisihin. Eh, ang kamalas-malasan mo, ang nasilip yung project mo. Hindi pa naman napapatunayan. Total, di ba, nabigyan ka naman ng DENR permit. Pero alam ko, pinapa-review na yata ngayon eh. Yari din ang DENR na nagbigay sa'yo ng permit. If ever mapapatunayan na yung project mo yung isa sa salarin. Kasi dati hindi naman nangyayari yun eh. Tapos biglang nangyari nung
naglagay ka ng project na ganon. Di ba? With this glib tongue and happy disposition, the Cebuanos badly need his inspirational voice and aid in rebuilding their structures in a manner with the least impact on the environment, as he is fond of selling his creations. How is the engineer? He and his wife, Chris Uy, could very well part with their millions and luxuries they love to flaunt to help those who are in dire straits. Awaiting manas from heaven, from the direction of the heights where he has ano ba naman to mga words ni attorney? So, to make the long story short, syempre, ang sinasabi dito sa post na to, kailangan niya lumabas. Kailangan niya mag-explain. Kasi isa nga siya sa nasisisi. At feeling ko, normal naman yun eh. Kasi sobrang impyerno ang dinanas ng mga kababayan ng taga Cebu. Normal na may maghanap sila, i-clear mo kung may problem ba doon sa ginawa mo, yun ba yung nag-cause. Ibigay mo yung yung assurance sa kanila na ay hindi po ito yung nag-cause. 'Di ba? I-defend mo kasi nasasalang ka eh. Ang ginagawa mo, nag-off ka lang ng ng comment section eh. 'Di ba? Ayan yung ginawa niya doon sa bundok. Magkano kaya isang unit diyan sa condo na yan? Parang ang ganda. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, tingnan natin hindi rin naman ako engineer. Tingnan natin yung point of view ngayon ng DNR kung ito ba yung dahilan. Kasi matagal ko na rin nakikita ko, nung una hindi ko rin kasi naiintindihan bakit ito si Slater Yang pinag-iinitan ngayon dahil dito sa project niya na to. 'Di ba? Yun ba ay dahil naghahanap lang talaga ng masisisi? If so, sana mag-explain siya, para naman maliwanagan din yung mga kababayan niya. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Oy, ingat kayo ha. Meron na ba kayong stock ngayon na pagkain yung mga kasamahan ko sa Luzon, sa mga lugar na bahain? 'Di ba? Magdasal kayo kahit anong religion nyo, magdasal kayo. Yun lang, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.